Mga panahong yon, masugid kong niligawan si Jessamine. Yung tipo niya kasi ang pinakagusto ko. Medyo mataray ang muka, matapang na akala mo'y laging galit dahil madalas nakasimangot, pero sa wari ko ay natural lamang ito sa kanya. Ako si Ricardo, o Rick na lang Kuya Roms. 20 years old ako noon nang dumating sa barangay namin si Jessamine. Lumipat ang pamilya niya mula Maynila dito sa Laguna. Nalipat kasi ang tatay niya ng trabaho at dito na na-assign sa bayan namin. Dalawa silang magkapatid, 2 taon lang ang agwat ng edad ni Jessamine sa kapatid niyang si Jillian. Kabaligtaran ni Jillian si Jessamine. Kung si Jessamine ay mataray, morena at balingkinitan at minsan parang mahirap kausapin, si Jillian naman ay maputi, medyo malaman ang katawan at madaldal at palakaibigan. Kaya minsan ang tingin ko sa kanya para siyang bata. Pareho silang maganda, may kanya-kanya nga lang sila. Kaya halos lahat ng mga binata sa barangay namin ay kinagigiliwan ng magkapatid. Nang tumagal, nakasanayan na rin namin ang dalawa. Kaya dumami na rin ang kaibigan nila. Yung iba tumigil na sa pagpapalipad hangin. Pero ako, iba talaga ang tama ko kay Jessa. Kung kaya hindi ako tumigil sa panliligaw sa kanya. Dumating na nga sa punto na naghanap na ako ng trabaho para sa kanya. Siya na lang kasi ang pinangarap kong mapangasawa. Pero napakailap ni Jessamine. Madalas kapag dumadalaw ako sa kanila, parang ayaw niya lumabas ng kwarto niya. Tanging si Gillian ang kumakausap sa akin at pinaghahanda pa niya ako ng merienda. At siya pa ang humihingi ng pasensya kapag tamad na tamad makipag-usap sa akin si Jessamine. May mga pagkakataon pang halos gusto ko na sumuko sa kanya pero dahil sa sobrang mahal na mahal ko siya, itinutuloy ko. Dahil hindi naman niya sinasabi sa akin na ayaw niya. Kapag tinatanong ko naman siya kung meron ba akong pag-asa, meron naman daw. After 1 year ng panliligaw ko sa kanya, nakamit ko rin ang matamis niyang oo. Pakiramdam ko, ako na pinakamasayang tao sa buong mundo. Nagtrabaho ako bilang factory worker at na-regular naman ako. Nang makaipon, inalok ko na ng kasal si Jessamine. At pumayag naman siya. Nangupahan na muna kami ng bahay hanggang magkaroon kami ng isang anak. Si Jillian naman ay bumalik sa Maynila sa mga tiyahin niya para magpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Pero lumipas ang 1 taon, nagkasakit ang nanay niya at binawian ng buhay. Kung kaya inalok kami ng tatay niya na sa bahay na lamang nila tumira. Dahil mag-isa na lamang siya, kesa mangupahan pa daw kami, dagdag bayarin pa at nalulungkot daw si tatay. Maayos naman ang lahat sa amin ng aking binan. Maganda naman ang aming samahan. Hanggang nanganak uli si Jessamine. Kaya naging 2 na ang anak namin. Hanggang sa nabalitaan namin na nag-asawa na rin si Jillian sa Maynila at nagkaroon na rin ng anak. Isang araw, nabigla kaming lahat dahil biglang dumating sa bahay si Jillian. Bitbit ang 1 taong gulang na anak. Dito na muna daw siya titira dahil nagka-problema sila ng kanyang asawa. May ginawa pala itong labag sa batas kung kaya nahatulan ito at nakulong. Maluwag naman din ang bahay. May itaas at ibaba ito at may 3 kwarto sa itaas na medyo may kalakihan din. Pinagawa ng aking binan matapos siya makakuha ng kanyang benepisyo sa serbisyo niya sa gobyerno. At sa ngayon sa aming barangay na lamang siya naninilbihan. Wala pa ring pagbabago si Jillian, masayahin kahit alam ko na marami siyang dinadalang problema. Dahil wala naman siyang hanap buhay at ang asawa naman niya ay nakakulong, ako na rin ang bumubuhay sa kanya at sa anak niya. Kaya kapag wala akong pasok sa factory, pinapasada ko rin ang biniling tricycle ni tatay. Kahit papano nakakaraos naman. Katagalan, ewan ko ba, para nag-iiba ang tingin ko kay Jillian. Madalas kasi siyang lumalapit sa akin at madalas din niya ako biruin. Sa tuwing didikit siya sa akin, sinisiguro niyang wala si Jessamine at ang tatay sa bahay. Sinasadya niyang bagong ligo siya at mabango. Alam ko ang ibig sabihin ng paglapit ni Jillian sa akin.
Pero pilit akong umiiwas sa kanya, ayokong masira ang pamilya ko. Hanggang nakiusap na siya sa akin na kung pwede daw ipasok ko siya sa pinapasukan kong paggawaan dahil nahihiya na daw siya sa akin. Ako kasi ang bumubuhay sa kanya sa anak niya. Kung kaya pumayag na ako dahil mukha namang desidido siyang magtrabaho at ayoko na hintayin pang magreklamo si Jessamine. Napakabait ng asawa ko. At matapos nga siya makapasa sa interview at makumpleto niya ang mga requirements ay nagsimula na siyang magtrabaho. Yun nga lang, hanggang 5 months lamang siya. Dahil pareho kami ng oras ng pasok ni Jillian, madalas kaming sumasabay at ganun din sa pag-uwi. Kumuha na rin ako ng hulugang motor para pang service namin pagpasok sa trabaho at pag-uwi. Minsan, nagkausap kami ng personal ni Jillian. Nagkasabay kaming kumain oras ng lunch break. Nabanggit niya sa akin na namimiss na daw niya ang asawa niya. Kaya lang mukhang wala ng pag-asang makalaya pa ito. Namimiss na din daw niya ang mga ginagawa nila, lalo na kapag sa gabing malamig. Nakuha ko ang ibig sabihin ni Jillian, kaya iniba ko na ang usapan. Pero habang nagtatrabaho ako, hindi mawala sa imahinasyon ko si Jillian, lalo na mga sinabi niya kanina lang. Maganda siya. Hanggang sa pinalabas na kami ng factory lahat dahil may bagyo ng araw na yon. Ang alas 5 naming uwian ay ginawang alas 2 ng hapon. Dahil medyo masama ang panahon at malakas ang bagyong paparating, kaya nagmamadali na kaming umuwi ni Jillian at wala akong dalang kapote. Pero nasa kalagitnaan pa lamang kami ng biyahe nang biglang bumuhos ang malakas na ulan, kung kaya naghanap na muna kami ng masisilungan. Mabuti na lamang at napadaan kami sa isang sentro. Medyo may mga establishment na maaari naming silungan at may parking pa ng motor. Pero hindi ko kaagad napansin na isa palang maliit na apartel ang aming pinasukan. Napatingin ako kay Jillian at iniliko ko palabas ang motor. Pero naulan pa at mukhang lumalakas. Pumasok na tayo sa loob at magpahinga na muna, ang sabi ni Jillian. Mukhang tama naman siya at maaga pa naman. Isa pa, kanina pa ako giniginaw dahil nabasa na rin ang suot ko. At ganon din siya. Nang nasa loob na kami, nagkapikunan kami kung kaya nagkahamunan. Ayun, matindi ang nangyari sa aming dalawa. Nagpapawis kami. Hanggang may ipinagtapat siya sa akin, noong naliligaw pa lamang daw ako sa ate niya, gusto na daw niya ako. Natahimik na lang ako. Kaya pala siya ganon kung asikasuhin ako. Pakiramdam niya siya ang dinadalaw ko. Alam niya kung gaano ko kagusto ang ate Jessa niya. Pagkatapos na nangyari sa amin ni Hipag, medyo humupa na rin ang ulan. Matapos ang 3 oras. Kung kaya, agad kaming umuwi na at tamang-tama lang ang dating namin. Pagkatapos namin kumain, nagkanya-kanya na kaming pumasok sa kwarto namin. Nang gabing yon, hindi agad ako makatulog dahil iniisip ko ang nangyari sa amin ni Hipag. Nagtuloy-tuloy ang lihim naming ugnayan. Kapag wala sa bahay si Jessa at ang mga bata, kapag nasa eskwelahan, at kapag kaming dalawa lamang ang tao sa bahay. Pero dumating na ang araw na ang lihim namin ay nakatakdang mabunyag. Nagdalang tao si Jillian. Nagtaka ang tatay at ang asawa ko dahil wala namang boyfriend o asawa siya. Kaya nagduda na sila sa akin. Nang minsang sinamahan ko si Jillian sa OB para magpa-check up, nasundan pala ako ni Jessa. Nabuo ang hinala niya na ang ama ng dinadala ni Jillian ay ako. Galit na galit ang asawa ko sa nagawa ko. Inamin ko ang lahat sa kanya pero hiniwalayan niya ako. Si Jillian naman ay pinalayas ng tatay niya at bumalik ng Maynila dahil nabalitaan niya na lalaya na ang asawa niya. Hindi ako tumigil sa paghingi ng tawad sa nagawa ko kay Jessa. Ipinakita ko sa kanya na nagsisi ako sa aking nagawa. At muli niya akong binigyan ng isa pang pagkakataon. 2 taon ang lumipas, natutunan na rin patawarin ni Jessa ang kapatid niya. Hanggang sakay kami noon ng aking motorsiklo. Plano naming dalawin at kamustahin si Jillian sa Maynila.
Mabilis ang takbo ng motor ko habang angkas ang aking asawa. Hindi ko napansin na nasa crossing na daan kami. Isang mabilis ding kotse ang nasa kanan ko at tinumbok kami ng aking asawa. Nagising ako na nasa ospital na at si Jessa hindi na siya nakaligtas. Kaagad na binawian siya ng buhay. Sobrang lungkot ko, Kuya Roms. Halos ayaw kong tanggapin ang nangyari pero wala naman akong magagawa. Kailangan ko magpatuloy sa buhay para sa mga anak ko. Lumipas ang 1 taon, muling bumalik si Jillian sa bahay at malaki na ang anak ko sa kanya. Ayon sa kanya, matagal nang nakalaya ang asawa niya pero hindi na ito nagpakita sa kanya. Nagtrabaho na lamang siya sa Maynila upang buhayin ang mga anak niya. Sa ngayon, magkasama kami ni Jillian sa bahay, kasama ang mga bata. Maraming salamat, Kuya Roms. Ito po ang aking kwento. Rick ng Laguna.